Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1646, Celestial Death Curtain. Maglakas loob ka ba? Galit na sigaw ng pinuno ng Yan Clan kay Linfang. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Linfang. Ang target niya ay si Yanfang at hindi titigil hanggat hindi siya napatay. Mamatay. Kinagat ni Yanfang ang kanyang mga labi, sinusubukang bumalik sa kanyang katinoan. Biglang may lumabas na matatalas na espada mula sa kanyang katawan, na lahat ay imperial na sandata na kanyang ginawa. Wala sa kontrol ang sitwasyon, at ayaw niyang mamatay. Gumagamit ka ng imperial weapons. Sabi ni Linfang. Pareho silang sumang-ayon na huwag gumamit ng mga imperial na armas, ngunit kung wala ang mga ito, si Yanfang ay mamamatay. Paano tatanggapin ng isang cultivator ang kamatayan samantalang mayroon pa silang paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili? Naglabas si Linfang ng ilang antang-antang at inihagis kay Yanfang. Ang ilan sa kanila ay sumabog sa kanya, habang ang ilan sa kanila ay bumangga laban sa mga sandata ng imperial. Sumigaw si Yanfang ng nakakatakot na tili. Ang mga nakakasira na enerhiya ay nasugatan ang kanyang mga panloob na organo. Bumalik si Linfang pagkatapos niyang ihagis ang mga ito. Kahit na ginawa niya ang mga antang-antang na iyon, ayaw niyang mahuli sa kanilang mga pagsabog. Sa puntong ito ang mukha ni Yanfang ay nakakamatay na mapatla at siya ay labis na nakaramdam ng sakit. Gayunpaman, hindi tumigil si Linfang. Gumalaw siya tulad ng hangin at patuloy na inaapi siya ng puwersa na pinarami ng 1,000. Ang aking puwersa ay pinarami lamang ng 900, kaya hindi ko kayang labanan ang kanyang puwersa. Isip ni Yanfang. Nagiging desperado na siya ngayon, kaya bigla siyang nagpakawalan ng mas maraming apoy na lumamon sa kanyang sarili, na naging apoy na halimaw. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumakbo palayo, sinusubukang iwasan ang puwersa ni Linfang. Isang ulap ang lumitaw sa itaas nila, na puno ito ng nakakatakot na lakas. Ano? Nagulat si Linfang. Enerhiya ng kosmiko. Ang mga miyembro ng Muklan at ang mga miyembro ng Yan Clan ay biglang tumigil sa pakikipaglaban. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Pupunta siya sa Huangqi Layer. Naisip ng karamihan. Sina Yanfang at Linfang ay parehong nakakatakot na cultivator, at nakikita kung paano patuloy na inaapi ni Linfang si Yanfang. Si Yanfang ay patuloy na itinutulak sa kanyang mga limitasyon. Habang iniisip ni Yanfang na mamamatay na siya, bigla niyang naunawaan ang puwersa, at ang kanyang cosmic energies ay nasa pinakamataas na antas. Sa pamamagitan ng mga iyon, sa wakas ay pupunta na siya sa Huangqi Layer. Ang ulap ng mga cosmic energies ay nag-condense, ang kanilang mga enerhiya ay bumabagsak sa katawan ni Yanfang. Ang fire cosmic energy ni Yanfang ay nagsimulang mag-alab ng mas madamdamin, maging ang kanyang katawan ay tila masusunog. Ipinikit ni Yanfang ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo, tinatanggap ang cosmic energies kung saan nililinas ang kanyang katawan. Mabuti, iyon ang henyo ng aming angkan. Mukhang excited ang leader ng Yan Clan. Mukhang dapat tayong magpasalamat. Sabi ng pinuno ng Yan Clan, nakatingin kay Linfang. Kung hindi binyantaan ni Linfang si Yanfang, magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa Huangqi Layer. Pero kahit nagpapasalamat tayo, hindi pa tapos ang mga bagay. Dapat matapos na ang laban. Sabi ng leader ng Yan Clan. Siyempre, ang ibig niyang sabihin ay kailangan pa ring patayin ni Yanfang at Linfang ang isa o ang isa. Maaari mong itigil ang labanan ngayon. Sabi ng guro ni Molinzu na walang pakialam. Tapusin ang laban. Sa palagay mo ba ay mapipigilan lamang ang labanan dahil gusto mo silang tumigil? Dapat silang makatapos, at dapat may mananalo. Malamig na sabi ng guro ni Yanfang. Si Linfang ay may kalamangan, ngunit lahat kayo ay namagitan, at ngayong si Yanfang ay nakalusot na sa Huangqi Layer, gusto mo bang magpatuloy ang labanan? Naririnig mo ba kung gaano kakatawa? Sabi ng guro ni Molinzu. Nakialam ako, inaamin ko na nagkamali ako. Pero wala itong kinalaman sa laban nila. Dahil pumayag sila dito, dapat matapos ang labanan. Sabi ng guro ni Yanfang. Talagang dapat magpatuloy ang laban. Paano tayo titigil dito? Sabi ng mga miyembro ng Yan Clan, lahat sila ay malamig na nakangiti. Maraming tao ang tumingin kay Linfang, na nakatayo pa rin sa langit. Siya ay kalmado na nanonood habang si Yanfang ay pumasok sa Huangqi Layer. Isang mahiwagang eksena ang makitang may pumasok sa Huangqi Layer at naisip ni Linfang. Dahil naintindihan niya ang ilang iba't ibang uri ng abstruse energies, nang makapasok siya sa Huangqi Layer, papasok kaya sa kanyang katawan ng ilang uri ng cosmic energies. Sa wakas, binuksan ni Yanfang ang kanyang mga mata at isang liwanag na gawa sa apoy ang bumungad sa kalangitan. Tila hindi na magagamit ni Linfang ang kanyang malademonyong mga mata para harapin siya. Linfang, nagulat ka, tama. Nakangiting sabi ni Yanfang. Nakalusot siya sa Huangqi Layer, at maganda ang pakiramdam niya, malakas pa rin. Ngayon, lumuhad ka at pilayin ang iyong sariling paglilinang. Saka lang kita hahayaan na umalis. Sabi ni Yanfang. Mukha siyang mayabang at mayabang. Muntik na niyang makalimutan na kanina, maaari na siyang mamatay. Nakalusot ka na sa Huangqi Layer, ngunit pakiramdam ko ay hindi ka pa umuunlad. Sabi ni Linfang, sumulyap kay Yanfang. Nakipag-away na si Linfang sa mga emperador. Sa Yaoyi Island, natuto rin siya sa mga emperador, na nakikipaglaban sa kanilang mga emperador milyon-milyong beses. Kahit na natatalo o nakatakas siya sa bawat oras, tiwala siya sa kanyang mga kakayahan ngayon. Linfang.
Sabi ni Molinzu, natakot siya hanggang sa mamatay. Mukha pa rin siyang kinakabahan, na hindi nakakagulat dahil naging emperor na si Yanfeng. Mukhang hindi nag-aalala ang lalaking iyon. Naisip ni Mo Qingying. Hindi ba niya alam na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga emperador at mga Zun cultivator? Bang! Isang hakbang pasulong si Yanfeng, naglabas ng nakakatakot na apoy na cosmic energies. Namula ang langit nang ilabas niya ang mga enerhiyang ito. Yanfeng, patayin mo siya. Sabi ng leader ng Yan clan. Matapos ilabas ang lahat ng enerhiyang ito, nagsimulang tumakbo si Yanfeng patungo kay Linfang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga kamao ay naging dalawang nakasisilaw na bowl ang apoy na gawa sa cosmic energy. Kinamayan ni Linfang ang kanyang mga kamay nang lumitaw ang mga demonyong ilaw sa kalangitan, mabilis na nagiging mga marka ng demonyo na naglalaman ng nakakatakot na nakakawasak na enerhiya. Mamatay, sabi ni Yanfeng. Pinalibutan ng apoy niya si Linfang, na nagmukha siyang maliit na langgam sa loob ng nagninangas na bundok na iyon. Linfang, sigaw ni Molinzu. Bakit hindi umiwas si Linfang? Bakit? Celestial Death Curtain, mamatay. Sabi ng isang boses. Si Linfang, na halos naliligo sa karagatang iyon ng apoy, ay naglunsad ng napakaitim na enerhiya ng kamatayan na bumangga sa apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1647, pagpatay sa isang emperador. Anong klaseng kapangyarihan yan? Naisip ng karamihan. Taglay pa rin ni Linfang ang lakas ng layer ng Zunqi, ngunit nakikipagkumpetensya pa rin kay Yanfeng, na nakalusot sa layer ng Huangqi. Ang kanyang death energies ay tila hindi mas mahina kaysa sa enerhiya ni Yanfeng. Ang lahat ng mga emperador mula sa Goldfire Tower ay nakabuka ang bibig, walang imak. Maaaring labanan ni Linfang ang cosmic energies ng isang emperador, na nangangahulugan na siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong cultivator ng ikasyam na layer ng Zunqi. Anong klaseng lalaki? Sa isip ni Molinzu. Hindi rin siya nakaimik. Si Yanfeng ay walang exception, siya rin ay hindi nakaimik. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay at naglabas ng mga nakakabasag na enerhiya, pinupuno ang kanyang celestial death curtain ng hindi masisirang lakas. Nayanig ang langit nang maghiwalay ang apoy na cosmic energies. Kasabay nito, ang celestial death curtain ay tila nahuhulog din, ngunit nakaramdam pa rin ng pang-api si Yanfeng. Mamatay, sabi ni Linfang habang itinataas niya ang kanyang dalawang kamay at ginagamit ang kanyang deadly demon punch. Namutla ang mukha ni Yanfeng, hindi sapat ang kanyang cosmic energies. Mahusay na pagkasira ng lupa. Sigaw ni Linfang. Gumalaw siya na parang hangin at tumagos sa apoy. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Yanfeng. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Yanfeng, wala na siyang lakas. Katatapos lang niyang pumasok sa Huangqi layer, kaya paano siya mamamatay ngayon? Lumitaw ang isang sinag ng liwanag, na naging dahilan upang ma-distort ang espasyo sa paligid ni Yanfeng. Mamamatay na siya. Milyon-milyong iniisip si Yanfeng na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa isang kisap mata, napunta na siya sa langit mula sa impyerno, at ngayon ay babalik na siya sa impyerno. Hindi. Desperadong sigaw ni Yanfeng. Ang mga miyembro ng Yan clan ay namangha. Paano? Paano nangyari iyon? Si Yanfeng ay nakalusot sa Huangqi layer. Hindi nila mailigtas si Yanfeng sa puntong ito. Nagsimulang pumutok ang bungo ni Yanfeng at pagkatapos ay sumabog ang kanyang katawan. Patay na siya. Nawala ang katawan ni Yanfeng, at si Linfeng na lang ang natira. Pinatay niya ang isang emperador. Nanatiling walang imak ang karamihan. Ito ay surreal sa kanila. Crack. Mahigpit na kinuyam ng level 9 professor ang kanyang mga kamao. Pinatay ni Linfang ang isang emperador, kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Si Linfang ay mas mahalaga sa kanila kaysa sa naisip niya noon. Sa kanyang celestial death curtain, naramdaman ko ang kamatayan, demonyo, hangin, walang laman na espasyo at mga enerhiya ng Earth. Pagkatapos sa kanyang Great Earth Destruction, naramdaman ko ang pangunahin ng mga enerhiya ng Earth, ngunit naglalaman din ito ng demonyo, walang laman na espasyo at kulog na enerhiya. Isip ng propesor, nakapikit habang sinusubukang alalahanin ang mga pag-atake ni Linfang. Walang alinlangan na si Linfang ay malamang na maging isang sikat na emperador sa hinaharap. Nangangahulugan din ito na pagkatapos makapasok sa Huangqi layer, madali niyang mapapatay ang mga emperador na may parehong antas, tulad ng mapapatay niya ang mga Zun cultivator na kapareho ng level ngayon. Interesante ang ekspresyon ng mukha ng guro ni Yanfeng, mukhang nalilito siya. Kaka-recruit pa lang niya ng isang disipulo, pagkatapos ang disipulong iyon ay pumasok sa Huangqi layer, at pagkaraan ng ilang minuto, ang kanyang disipulo ay pinatay. Nakipagkaibigan si Molinzu sa isang hinaharap na Diyos. Naisip ng mga miyembro ng Muklan, na mangha. Linzu, hindi ka panipaniwala si Linfang. Naglakad na si Mo Qingying papunta kay Molinzu. Dilat na dilat ang mga mata niya, parang ngayon lang siya nakakita ng milagro. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang Zun cultivator na maaaring pumatay ng isang emperador, at pinadali ito ni Linfang. Hindi ko alam na napakalakas niya, hindi ko pa siya nakitang lumaban. Bulong ni Molinzu. Tumiti si Mo Qingying ng mapang-akit. Naalala niya ang mga reaksyon niya noon, nakaramdam siya ng katawa-tawa ngayon. Maaari bang sumali si Linfang sa Muklan para sa kanya? Naglakas loob ka bang patayin siya? Galit na sabi ng pinuno ng Yan clan.
Si Yan Fang ang pinakatanyag na disipulo ng Yan Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1648, makipagkaibigan sa mahahalagang tao. Pinatay mo siya. Galit na sigaw ng pinuno ng Yan Clan. Si Yan Fang ang pinakanamumukod tanging disipulo ng Yan Clan. Lahat mula sa Yan Clan ay galit na galit. Si Yan Fang ay nakalusot lamang sa Huangqi layer, siya ay naging isang tumataas na henyo at sa isang kisap mata, napatay siya ni Lin Fang. Tumingon si Lin Fang sa pinuno ng Yan Clan at ngumiti ng nakakatuwa. Patay na siya, bakit mo natanong? Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Ang pinuno ng Yan Clan ay nakipagkamay at isang dambuhalang apoy na kamay ang lumitaw sa kalangitan, kaagad na lumipat patungo kay Lin Fang. Napakalakas ng cosmic strength. Kumunat ang noo ni Lin Fang habang nakatingin sa kamay ng apoy. Ang kamay na iyon ay maaaring pumatay ng 10 tao sa parehong oras. Malamig na umungol si Lin Fang at tumalikod. Kasabay nito, inilabas niya ang anteng-anteng mula sa Goldfire Tower. Ang level 9 professor ay malamig na umungol at umatake para ipagtanggol si Lin Fang. Ang mga nakakatakot na cosmic energies ay lumitaw, at ang kalangitan ay yumanig. Dahil doon, sumabog at nawala ang cosmic energies mula sa pinuno ng Yan Clan. Gusto ba ng Yan Clan na mapuksa? Tanong ng guro ni Molinzu. Ang mga propesor na may gininto ang pulang damit at ang guro ni Molinzu ay sumulong, lahat sila ay nakatingin sa mga miyembro ng Yan Clan. Sabi mo gusto mong mangyari ang laban, kung hindi ay hindi namatay si Yan Fang. Ngayon, pinatay ni Lin Fang si Yan Fang sa isang patas na labanan at naglakasloob pang salakayin siya habang nasa loob pa ng teritoryo ng Goldfire Tower. Sinusubukan mo bang pukawin ang Goldfire Tower? Tanong ng isang propesor na nakasuot ng gintong pula na damit. Namutla ang mukha ng pinuno ng Yan Clan matapos niyang mapagtanto ang ginawa niya. Hindi kami mga ngahas, nahuli lang kami sa sandali. Patawarin mo kami. Sabi ng pinuno, ibinaba ang kanyang ulo. Kahit na humihingi siya ng tawad ay namumula ang kanyang mga mata sa galit. Pinapatawad na namin kayo sa pagkakataong ito, hindi naging madali para sa iyong clan na pumangalawa sa tournament kung tutuusin. Gayunpaman, kung mangyari muli ito, tatanggalin namin ang Yan Clan sa mapa. Sabi ng propesor na walang pakialam na damit na kulay ginto lilang. Naiintindihan ko, sabi ng leader ng Yan Clan na nakayuko pa rin. Dahil naiintindihan mo, magalit ka, sabi ng professor na nakasuot ng golden purple na damit. Dahil doon, nagsimulang umalis ang mga miyembro ng Yan Clan. Isang malakas na cultivator mula sa Sword Mountain ang tumingin sa level 9 professor, ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis. Ang mga taong iyon mula sa Goldfire Tower ay tuso. Bagamat maaaring maging asset si Yan Fang sa Goldfire Tower, si Lin Fang ay isang panauhing pandangal na mas malaki kaysa kay Yan Fang. Ang potensyal ni Lin Fang sa hinaharap ay walang limitasyon. Naisip ng malakas na cultivator mula sa Sword Mountain. Sige, tapos na ang paligsahan, magagawa na ng lahat ang gusto nila ngayon. Sabi ng level 9 professor sa karamihan. Little Fang, kung may oras ka, pumunta ka sa Sword Mountain. Ito ang aming anteng-anteng, kung kailangan mo ng anumang bagay, gamitin ito upang makipagugnay sa amin. Gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka kung kailangan mo, sabi ng malakas na cultivator mula sa Sword Mountain kay Lin Fang. Lahat ay namangha. Ang Sword Mountain at ang Yan Clan ay matagal nang nagtutulungan at ngayon ang taong iyon ay sinusubukang kaibiganin si Lin Fang. Kung nakita iyon ng Yan Clan, magagalit sila. Maraming salamat, guro. Ito ay perpekto, mayroon na akong isang mabuting kaibigan, na para kong kapatid, na isang alagad sa Sword Mountain. Kung may oras ako, dadalaw ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Nagulat ang malakas na cultivator at nagtanong. Sino ang kaibigan mo? Pro-Exi, sana ay tinatrato siya ng maayos. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Tumiti ang malakas na cultivator at sinabi. Sige, hindi ko akalain na kaibigan mo si Pro-Exi. Hindi katakataka na siya ay isang henyo. Sa mga araw na ito, nakakulong si Roo-Exi sa isang silid na nagsasanay sa pagtatanim. Hindi raw siya lalabas hanggat hindi siya nagiging emperador. Sa tingin ko malapit na siyang makapasok sa Huangqi layer. Napakadeterminado ni Exi. Wala akong pag-aalinlangan na makakalusot siya sa Huangqi layer. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Sa katunayan, si Roo-Exi ay isang mahusay na cultivator. Noon, hinabol niya ang isang grupo ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, kabilang ang mga cultivator ng pinakatuktok ng layer ng Zunqi. Sa huli ay naabutan niya sila at napatay silang lahat. Dahil sa sobrang walang awan niya, maraming tao sa Sword Mountain ang nakapansin sa kanya. Mga hayop kayo. Nakangiting sabi ng malakas na cultivator. Tumiti ang malakas na cultivator at sinabi. Sige, aalis na ako. Mangyaring pumunta sa Sword Mountain kapag mayroon kang oras. Ikaw at si Roo-Exi ay makakapag-inuman ng magkasama. Tapos umalis na siya. Lin Fang, ito ang anteng-anteng ng ating sekta. Maaari kang pumunta kay Tian Yu Fang kahit kailan mo gusto. Ang ilan pang malalakas na cultivator ay nagbigay ng kanilang mga anteng-anteng kay Lin Fang. Magalang na kinuha sila ni Lin Fang. Pumili man siya o hindi, ipinahayag niya ang kanyang pagpapahalaga at binigyan sila ng mukha. Sa kanya lang binibigyang pansin ng lahat. Naisip ni na Hen Chang Tian at Ge Qingfang na nakangiti ng pilit. Tumiti si Molinzu sa malumanay na paraan. Nakalimutan na rin siya ng lahat.
Sister Linzu, sumali si Linfang sa Muklan para sa iyo, kaya gusto ka ba niya? Tanong ni Mo Qingying. Naging matigas ang ngiti ni Mo Linzu, mukha siyang nahihiya at naguguluhan dahil hindi niya rin alam. Umiling siya at bumulong. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Well, Sister Linzu, nahulog ka ba sa kanya? Nakangiting tanong ni Mo Qingying. Namula si Mo Linzu, hindi niya tiningnan ang mga mata ni Mo Qingying dahil masyado siyang nahihiya. Napakaraming oras kayong magkasama at napakahusay niya. Kung 9 love ka sa kanya, normal lang iyon. Bulong ni Mo Qingying pagkatapos niyang makita ang reaksyon ni Linzu. Linzu, sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Tumingon si Mo Linzu para makita si Mui. Ama, matagal na siyang hindi nakita ni Mo Linzu. Linzu, binabati kita. Sabi ni Mui, nakangiti ng malumanay. Nakagawa siya ng tamang desisyon sa paghingi ng tulong kay Linfang. Nagpasya kang umalis noon, kaya bakit ka bumalik? Tanong ni Mo Linzu sa malamig na paraan. Sinisisi niya ang kanyang ama kung bakit siya iniwan sa napakahirap na sitwasyon. Kahit na-expelled na siya, hindi siya dapat umalis ng ganoon. Mapait nang umiti si Mui at sinabing, Linzu, alam kong galit ka sa akin, ngunit hindi ako sumuko simula noon. Tulungan mo akong gawin ano. Ngayon ka lang bumalik na okay na ang lahat. Sabi ni Mo Linzu. Pulang-pula ang mukha niya sa galit. Linzu, talagang gustong tulungan ka ni Master Mui. Sabi ni Linfang sa malumanay na paraan, naglalakad papunta sa kanila. Biglang nataranta si Mo Linzu, tinawag ni Linfang ang kanyang ama na Master. Linfang, ikaw. Talagang dinala ako ni Master Mui sa Goldfire City para tulungan ka. Hindi ko alam ang tungkol sa Goldfire City noon at hindi ko rin alam ang tungkol sa tournament. Sabi ni Linfang. Namumula pa rin si Mo Linzu, ngunit hindi dahil sa galit. Tumingin siya sa kanyang ama, naiintindihan na niya ang lahat. Hiniling ng kanyang ama kay Linfang na sumali sa Muklan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1649, teritoryo ng Goldfire Tower. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tinanong ni Linzu sina Linfang at Mui. Linzu, sinabi ko kay Linfang na huwag sabihin sa iyo ang anuman. Masama ang ugali mo, kaya kung alam mo lang na pinadala ko si Linfang, magagalit ka lang. Nakangiting sabi ni Mui. Pero ngayon okay ng lahat. Ikaw at si Linfang ay malapit sa isa't isa, hindi ba? Nanatiling tahimik si Mo Linzu ng ilang segundo, pagkatapos ay naglakad si Linfang palapit sa kanya at ngumiti. Si Master Mui ay nag-aaral ng deployment spells nitong mga nakaraang taon, at pagkatapos na makilala ka, naunawaan ko na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa ikaw. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ako at pinapanta ako sa halip niya. Naiintindihan mo kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon, hindi ba? Itinaas ni Mo Linzu ang kanyang ulo at nakita ang magiliw ng ngiti ni Linfang. Sa wakas, tumango siya at sinabing, Ama. Mukhang malungkot at masaya si Mui sa parehong oras. Tumiti siya kay Linfang. Mui, napakasama ng pakikitungo na sa iyo. Ang Muklan ay may utang na loob sa iyo. Sabi ng pinuno ng Muklan kay Mui. Naiintindihan ko, Master. Sabi ni Mui na tumatango. Mabuti, balik na tayo sa clan. Si Linzu ay miyembro na ngayon ng Goldfire Tower, kaya malamang na gusto niyang pumunta doon ngayon. Sabi ng pinuno ng Muklan. Sige. Alam ni Mui kung bakit kailangan niyang bumalik. Naunawaan din nila na pinasali ni Mui si Linfang sa Muklan, kaya kung magiging mabuti sila kay Mui, magiging kaibigan din nila si Linfang. Linfang, pakiingatan si Linzu. Sabi ni Mui, nakangiti sa malalim at makabuluhang paraan. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang at ngumiti, ang cute niya talaga pag magkasama. Haha. Alis na ako. Pagkatapos, umalis si Mui kasama ang iba pang miyembro ng Muklan. Linfang, huwag makinig sa aking ama. Sister Linzu, sa tingin ko rin ay perfect match kayo. Alis na ako. Sabi ni Mo Qingying na tumatawa. Pagkatapos, umalis din siya kasama ang iba pang miyembro ng Muklan. Pinanood ni Linfang ang pag-alis ni Mo Qingying at Mo Xiao. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Mo Xiao nang walang pakialam, na ginawa siyang nanginginig sa takot. Ngunit hindi nagdulot ng anumang gulo si Linfang, naiintindihan na ni Mo Qingying ang ginawa ni Mo Xiao, kaya maaari niyang harapin ito ng mag-isa. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, naiwan lamang ang mga propesor ng Goldfire Tower. Nilapitan siya ng guro ni Mo Linzu at ngumiti. Mo Linzu, nakuha mo ang siyam na ulong ahas, kaya tutulungan kitang baguhin ito. Sa palagay ko ang iyong paggawa ng sandata ay mapapabuti nito. Maraming salamat, guro. Nakangiting sabi ni Mo Linzu. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang apoy. Kung ang mga kasamahan ko na nakasuot ng gininto ang pulang damit ay maaaring magturo sa iyo ng kanilang mga paraan ng pagkontrol ng apoy, kung gayon ito ay magiging mas perpekto. Sabi ng kanyang guro. Isang guro na may gininto ang pulang damit ang lumapit sa kanila sa sandaling iyon at sinabi. Siyempre, matutuwa akong tulungan siya. Salamat sa iyo, Master. Sabi ni Mo Linzu. Huwag kalimutan ang tungkol sa aming taya. Sabi ng guro ni Mo Linzu sa guro ni Yanfang. Linfang, halika at mamasyal sa loob ng Goldfire Tower. Kung nagbago ang iyong isip, maaari ka pa ring maging isa sa aming mga alagad. Sabi ng professor na naka-golden purple na damit habang nakangiti. Magalang na tumango si Linfang. Salamat, Master.
Tara na, ipakita din natin sa lahat ng bagong alagad ang ating teritoryo. Sabi ng professor. Tumanggo ang lahat at saka sumunod. Ang tarangkahan patungo sa tore ay napakalaki at nagtataglay ng napakagandang gintong kinang. Tumawid sila sa gate at biglang nagiba ang tanawin na parang gabi at araw. Mula sa labas, naisip ko na ang Chi ay hindi ganoon kahusay at ito ay magiging maliit, ngunit sa katunayan ito ay isa pang maliit na mundo. Isip ni Linfang. Ang maliit na mundong iyon ay napuno ng apoy na kosmikong enerhiya, halos lumiligid sa mga alon. Naririnig din ng isa ang mga tunog ng martilyo sa di kalayuan. Dapat mong ihanda sa isip ang iyong sarili para sa susunod na mangyayari. Ang lahat ng mga disipulo mula sa Goldfire Tower ay mga tagagawa ng armas na walang tigil na nagsasanay, araw-araw. Ibig sabihin, kailangan mong magmartilyo ng mga armas araw-araw. Sabi ng professor na nakasuot ng golden-purple na damit. Tumanggo ang lahat, alam na nila iyon. Siyempre, kailangan mong maging mas malakas para makagawa ng mas malalakas na armas, kaya ang Goldfire Tower ay nagbibigay sa mga disipulo nito ng lahat ng uri ng mga bagay. Mga premyo, cosmic energies, deployment spell, sinaunang kasulatan. Sabi ng professor. Tara na at tingnan natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa maliit na mundo, sa lalong madaling panahon ay dumating sa isa pang bakanteng espasyo. Mayroong maraming mga pavilion at matatayog na gusali, bawat gusali ay nagtataglay ng iba't ibang chi. Earth Chi, isip ni Linfang, sumulyap sa isang tore. Talagang Earth Tower iyon. Hindi lang namin nililinang ang Fire Chi sa Goldfire Tower, mayroon ding Earth, Ice, Wind, Life, at Death Tower. Paliwanag ng professor. Ang mundo ng paglilinang ay malawak, at ang Goldfire City ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Isip ni Linfang. Linfang, isa kang panauhing pandangal dito, kaya magagamit mo ang lahat ng tore ayon sa gusto mo. Dapat kang gumugol ng ilang oras dito at magsanay. Pwede ka rin magstay dito magpakailanman, hindi ako tatutol. Natatawang sabi ng professor. Alam niya na alam ni Linfang ang ilang uri ng enerhiya, kaya ang mga tore na iyon ay lubhang kapakipakinabang para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1650, ang maalamat na banal na lungsod. Dinala ng ilang propesor si Linfang sa ilang tower at pagkatapos ay umalis sila, pinayagan si Linfang na gawin ang gusto niya. Pagkaalis nila, pumili si Linfang ng tore, at pinili ang ikatlong palapag, kung saan mayroong siyam. Nasira ang kapaligiran sa loob ng tore. Isang mabigat na enerhiya ang pumaligid kay Linfang sa sandaling pumasok siya. Kahit na siya ay nakaupo, nakaramdam pa rin siya ng matinding pang-api. Una niyang pinili ang Earth Tower. Ang Earth Abstruse Energy ni Linfang ay umabot na sa maximum abstruse level, ngunit hindi pa siya nagsisimulang mag-aral ng cosmic energies. Upang maunawaan ang kosmikong enerhiya ng Earth, kailangan niyang tunay na maging isa sa Earth. Ang enerhiya ng kosmiko ng apoy ay brutal at agresibo, habang ang kosmikong enerhiya ng Earth ay mabigat. Ang mga tore na iyon ay maaaring itinayo ng ilang hindi kapani-paniwalang cultivator. Isip ni Linfang. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa ibang palapag. Kung siya ay patuloy na umakyat, ang mga enerhiya ay magiging mas siksik at mas mabigat. Hindi ko pa maintindihan ang Earth Cosmic Energy, ngunit maaari kong subukan ng ilan sa iba pang mga enerhiya upang makita kung mas mauunawaan ko ang mga ito. Isip ni Linfang, tumayo. Pagkatapos, umalis siya sa tore. Lumipas ang ilang oras, at binisita ni Linfang ang lahat ng tore. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Gumugol na siya ng maraming oras sa pag-aaral ng deployment spells, kaya ngayon kailangan niyang pagbutihin muli ang kanyang cultivation. Kinailangan niyang makapasok sa Huangqi layer. Lumipas ang oras habang pinag-aaralan ni Linfang ang lahat ng uri ng enerhiya. Nang hindi niya namamalayan, kalahating taon na ang lumipas. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng Fire Tower, dalawang tao ang nakaupo roon at naglilinang. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple na damit at isang level 7 professor. Ang isa naman ay nakasuot ng maputlang damit at nakakuha ng maraming atensyon mula sa magkabilang kasarian. Iyon ay si Molinzu at ang kanyang guro. Kahit na sa tulong ng kanyang guro at guro na may gininto ang pulang damit, inabot siya ng kalahating taon upang baguhin ang kanyang apoy ng ahas. Linzu, dapat kang magpahinga, gumawa ka ng mahusay na pagsisikap nitong nakaraang kalahating taon. Nakangiting sabi ng kanyang guro. Okay lang ako, at dapat akong magpasalamat sa iyo para sa mga pagsisikap na ginawa mo upang matulungan ako. Sabi ni Molinzu sa malumanay na paraan. Dahil teacher mo ako, natural lang, nabago mo na ang apoy ng ahas, ngayon, mas magiging mas madali para sa iyo ang paglakas. Pagkatapos mong makapasok sa Huangqi layer, ma-absorb mo ang natitirang bahagi ng apoy at ikaw mismo ang magbago nito. Sigurado akong magiging mas malakas ka sa akin sa hinaharap. Sabi ng guro, tumiti si Molinzu. Inaasahan niyang magiging napakalakas niya syempre. Guro, baka pagod ka, dapat magpahinga ka na. Huwag mo akong alalahanin, may lakad lang ako. Sabi ni Molinzu, nakangiti sa kanyang guro. Ang sabi niya, ang ibig mong sabihin ay gusto mong pumunta at makita ang iyong kasintahan. Ha? Mukhang nahihiya si Molinzu at sinabing, Guro, kaibigan ko lang si Linfang. Dumating lang siya para tulungan ako dahil sa tatay ko. E ano ngayon? Masyado kayong malapit sa isa't isa, at kadalasan ng mga tao ay magkaibigan bago sila magsimula ng isang relasyon.
Sabi ng guro. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Molinzu pagkatapos niyang isipin ito. Linzu, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay malawak, ang Goldfire City ay isang maliit na bahagi lamang ng kontinente. Si Linfang ay napakatalino, kaya tiyak na mamamangha siya sa kontinente ng Siyam na Ulap balang araw. Ikaw at si Linfang ay malapit, at gusto mo siya, dapat kang magkusa habang mayroon ka pa. Kung pinalampas mo ang iyong pagkakataon ngayon, pagsisisihan mo ito balang araw. Paliwanag ng kanyang guro. Nanatiling tahimik si Molinzu saglit, pagkatapos ay nagsabi. Guro, pupunta ako. Tumiti siya sa kanyang guro sa huling pagkakataon, at saka umalis. Linfang. Mabilis na nahanap ni Molinzu si Linfang. Inayos niya ang buhok niya habang naglalakad at ngayon ay matamis na nakangiti sa kanya. Linzu, mas naging malakas ka, sabi ni Linfang. Hindi ko pa rin alam kung gaano kakalakas. Noon, ang iyong puwersa ay pinarami ng 1,000, at ang iyong mga abstruse na enerhiya ay nasa kanilang pinakamataas na antas. Isang hakbang pa at makakalusot ka na sa Huangqi layer. Pinupuri siya ni Molinzu. Siguro. Nakangiting sabi ni Linfang. Hindi niya ito inamin, ngunit sa katunayan, isang hakbang pa at makakalusot siya sa Huangqi layer. Gayunpaman, iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Kailangan niya ng pagkakataon para doon at hindi niya alam kung kailan ito darating. Saan tayo pupunta? Tanong ni Molinzu habang tila dinadala sila ni Linfang kung saan. Gusto kong puntahan ang propesor na nakasuot ng gininto ang lilang damit at humingi sa kanya ng mapa. Hindi ako pamilyar sa kontinente ng Siyam na Ulap. Nagulat siya sa sinabi nito. Ibig sabihin may balak siyang umalis. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay masyadong malaki, maaaring ito ay walang katapusan. Ang propesor ay hindi maaaring magkaroon ng mapa ng buong kontinente. Nasa Dark Knight region tayo, pero hindi ako sigurado na makakahanap ka ng mapa ng buong rehiyon. Sabi ni Molinzu. Linzu, saan nagmula ang pangalang iyon? Tanong ni Linfang. Nagulat si Molinzu, walang alam si Linfang na napakakaraniwan. Hindi ako sigurado sa mga detalye ngunit ang kontinente ng Siyam na Ulap ay nahahati sa 9 na pangunahing mga plato, ang Siyam na Ulap. The Godly Clouds, the Dark Clouds, the Green Jade Clouds, the Red Clouds, the Bright Clouds, the Jade mga ulap, ang asul na maputlang ulap, ang ulap na lila at ang kataas-taasang ulap. Sa mga ito, ang Goldfire City ay nasa madilim na ulap. Paliwanag ni Molinzu. Paano ang banal na lungsod? Meron ba? Tanong ni Linfang. Sa maliit na mundo, sinabi ng mga tao na ang dakilang mundo ay ang banal na lungsod. Talagang umiiral ang banal na lungsod. Isa itong mahalagang Celestial City, isa sa 18 sa Dark Knight region. Bagamat narinig ko na ang tungkol dito, hindi pa ako nakapunta doon dahil napakalayo. Sagot ni Molinzu. Talagang umiiral ito. Bulong ni Linfang. At isa itong sikat na Celestial City noon.